Tila pista sa Pag-asa Island tuwing may lumalapag na C-130 aircraft ng militar. Higit 500 kilometro kasi ang layo nito sa Puerto Princesa sa Palawan, sa gitna ng West Philippine Sea. Kaya pag may dumating na C-130 o Philippine Navy vessel, ibig sabihin may bagong supply para sa isla. Mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas at itlog. Ang 193 na mga naninirahan sa isla, salat sa luho. Generator set at solar ang supply ng kuryente. Sa siyam na islang bahagi ng Kalayaan Island Group, tanging ang Pag-asa ang may balon o malinis na water source. Desalinated ang inuming tubig. Para kay Patrolman Marvin Tagayuna na bagong deployed dito, may filter naman dyan, ma'am, na sinasalin po namin. Pwede naman po siyang inumin. Wala po kaming gripo, ma'am. Hindi naman nagsasaktan siya namin, ma'am. So, goods naman po siya inumin. Libre din ang pagpapadala ng supply sa tulong ng Coast Guard vessels. Pero bago naman makadaong sa isla o kapag ship-to-shore operations, ilang metro ang taas ng alon na sasalubungin. Malis po kami ng Pag-asa Island, supposedly via rubber boats. Pero nakikita nyo naman yung mga alon, no, medyo mataas. Kasi dapat pag rubber boat, pag 2 meters na yung alon, hindi pwede. So we take care, ano sir, tawag dito? Parang bulak sa puti ang buhangin at parang salamin ang tubig sa linaw sa Likas Island, dito pa din sa West Philippine Sea. Mala-paraiso, ang buhay, payak. Ang naval detachment dito umaasa sa regular resupply mission para sa inuming tubig o sa ulan. Para sa supply ng pagkain, back to basics sila. Mga tanim na gulay at alagang manok at kambing o nangingisda. Nakakausap naman namin yung mga pamilya namin. Pag nagkukuhan kami ng namin, ma-open namin yung internet namin dyan. Tawag-tawag kami sa pa. Sa BRP Andres Bonifacio PS-17 na nagpapatrol sa West Philippine Sea, numero ang kilos. Dasal sa pagsikat ng araw at sa takip silim. Iadya mo kami sa kapahamakan at ipagtanggol mo kami sa karahasan ng mga kalaban. At sa pagtatapos ng aming paglalakbay, naway kami ay makarating ng ligtas sa aming pamilya at sa mahal sa buhay. Sa lahat ng ito'y inaalay namin sa iyo at sa inang bayan. Amen. De oras ang pagkain sa mess hall. Ito yung nilagyan natin. This is breakfast. So, longganisa, itlog at rice. Dito may ilalagay, hindi na po mabubol. Ayan. Ganito po ang buhay ng sundalo. It's really communal. So, nag-build po yung brotherhood or sisterhood. Dahil ilang linggo o buwan na malayo sa kalupaan, kompleto ang pasilidad. May labahan. Para labanan ng inip at pangungulila sa pamilya, may wifi sa fantail o stern. Ang buhay ng mga sundalo, kumbagay Spartan. Mga mandirigma na iniwan ang komportabling buhay. At ang mindset ay basic survival. Tubig, pagkain, tulugan. Dahil ang kanilang buhay para lang sa bandila ng Pilipinas inaalay. Mula sa West Philippine Sea, Lois Calderon, Newswatch Plus.